Huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my reaction. Ayan, ito na yung reaction natin mga kabayan. No? Ayan, no? Sa pinagsasabi niya na website. Ito, news and update. Kasalukuyang hindi ma-access ang website ng DBM. Isipin mo, bandang alas 11 na ng gabi, Enero 20, hindi pa rin ma-access ang website na pinagyayabang ni Bobong Marcos. Isipin nyo naman guys, sino bang nagsisinungaling? Ang President Duterte o ang President Marcos? Magandang umaga. Good morning, everyone. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. Huwag mong subukan. He's lying. Masisira ang buhay mo. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Magandang araw sa mga solid supporters ng mga Duterte, no? Ayan, mga kabayan. So, magre-react muna tayo dun sa sinabi ni Bobong Marcos, no? 4,000 daw na pages. Alangan daw naman bubusin niya. Naku po, kailangan mong busisihin yan. Anong silbi mo, di ba? Pipirmahan mo eh. So, kailangan bubusisihin mo talaga yan isa-isa. Lahat ng mga pages, titingnan nyo kung tama ba ang mga nakalagay doon. Huwag kang patamad-tamad. Nagba. Naku po, kawawa yung taong bayan yan. Isipin mo, napakalaking pera, 6 trillion yan. Pipirmahan mo lang na hindi mo man lang binubusisi isa-isa kada pages. Ang kawawa yung taong bayan yan. Taong bayan yung magbabayad niyan. Naku, pag napunta lang yan sa mga buhaya, yari na. Kawawa tayo mga taong bayan. Buti na lang talaga may mga kampi pa ang Duterte sa Kongreso. Salamat kay Congressman Ongab. Dahil kay Congressman Ongab, nabulabog yung mga ganyang ginagawa sa Congress. Ayan, tutuloy po natin mga kabayan, no? Ayan, panoorin po natin ulit. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my reaction. Ayan, ito na yung reaction natin mga kabayan. No? Ayan, no? Sa pinagsasabi niya na website. Ito, news and update. Kasalukuyang hindi ma-access ang website ng DBM. Isipin mo, bandang alas 11 na ng gabi, Enero 20, hindi pa rin ma-access ang website na pinagyayabang ni Bobong Marcos. Isipin nyo naman guys, sino bang nagsisinungaling? Ang President Duterte o ang President Marcos? Diba? Tingnan nyo naman. Napaghalataan ka na, Bobong Marcos. Naku po, malamang sa malamang binago nyo na, di ba? Dami kang tauhan eh, di ba? Paglantad pa lang, baka ilang minuto lang nagpatawag ka na agad ng meeting para baguhin yung mga nagagawa nyo dyan sa Congress. Tinaprubahan mo naman. Naku po, magkakalaman din talaga kayo kasi magpapile na sila former President Duterte ng kaso. Mga abogado magpapile ng complaint against dyan. Tingnan natin. Ayan, sa mga kabayan natin solid supporters ng mga Duterte. Yan, dito naman po tayo sa
talked about Ano nila Panelo, no? Pakinggan natin, maganda to. Castro laban kay Panelo. impeachment. Napag-usapan na rin namin dito kanina, Sec Panelo, na kumbaga basag na naman daw yung unity team eh. And sabi ng iba, wala naman daw unity team in the first place. Yes. Ano po ang basa ninyo yung impact ng National Prayer Rally? Ops, teka lang ha. Magre-react tayo mga kabayan, no? Anong walang unit team? Anong pinagsasabi mo? Napaka-solid ng unit team, oh. Kita mo naman yung mga kandidato ng unit team. Malupitan, halos mga attorney. Yan yung mga dapat binoboto, gawing mga senador. Diba? Anong walang unit team? Anong walang tibay? Napaka-solid. Naku po. Medyo biased din tong host natin dito, ano. Kalupitan din to eh. Na supposed to be to reconcile our president and our vice president. Di ba, dalawa ang epekto. Number one, tinanggal nila yung salty ko. Kaya lang, pinalitan naman ng worse. Okay. Tama lalo. Pangalawa, Ang lupit ng pinalit, oh, mas worse daw eh, sabi ni Sal Panelo, no? Gaya si Kimbo yun eh. Naku po, Kimbo! Worse ka daw eh. ang epekto doon sa mga ibang miyembro ng Kongreso, medyo tuloy after elections na lang. Yun ang epekto nakita. Pero sa tingin niyo ba, ito po ba meron din correlation with our 2025 national budget na sinasabi nga nila most corrupt in the history of Philippines? Which one ang may effect? Yung budget o yung... Yung National Prayer Rally. Kasi lumalabas po parang magkakatahi-tahi po sila eh. Walang epekto yun. Nandiyan na yung budget. Tutuloy nila yun. Gagamitin nila sa halalan niya. And then pagdating naman po sa impeachment, Sec Panelo, sinabi nyo last time you were in our show, you said, Tuloy yan. Tuloy. Kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi mo sabi nila. Pero gano'ng interesado kasi takot yata na... Gano'n Sino ba naman hindi matatakot dyan? Isipin mo naman yung nag-peace rally na INC. Nasa 1.8 million. Sino bang hindi matatakot dyan, no? Kaya tatakot yan kasi pag lumalayan ako, baka ang ma-impeach si Bangag. Kami kasi, solid kami, mga Duterte. Napakarami namin eh. Kaya ibang mga kongresista o congressman natatakot. Kasi pag nalaman na pumirma sila, yari na. Baka hindi sila bobotohan. Palapit na eleksyon eh, di ba? matagal. Baka naman 2027 Kaya na. ako sila, pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. And do you think there is a ongoing development that there might be a fourth impeachment complaint, which some sectors say could be the most important step so that the impeachment will now be endorsed dahil may support ng 103 Ano ba yung congressmen? yung fourth impeachment complaint? Sino ba mga complainants nun? Ay, wala pang narinig si Congressman Castro, pero yun pala ang umiikot doon sa Congress, but they don't know who and what. So it's still a big question. Umiikot, di alam nila kung sino yung complainants. Umiikot pa pala eh. Well, yung sa fourth complainant, ang report o na narinig natin sa SecGen, meron daw 12 na composed of majority and minority na mag-endorse nung fourth complainant. So, nung fourth impeachment. Pero hindi pa namin alam kung sino. Ayaw namang mag-disclose ni SecGen. So, baka, yun, meron daw fourth. Pero yung first three complaints ay na verify na. Parang hindi ako makapaniwala na hindi alam ng mga kongresista. Sa grapevine, alam na nila. Kung ano grupo Well, ng mga baka alam mo, complainants di ba? Hindi ko nga alam. Baka alam niyo po kung nasa labas kami, sino-sino kaya yun. hindi namin alam eh. Di ba? So, Ay, nako, Franz Castro. Nagsisinungaling ka naman. Ikaw ba? Walang alam talaga. Halatang halata na may alam eh. Kaya kasi Sal Panelo, ayaw maniwala sa'yo na wala kang alam eh. Diba? Kasi nasa Congress kayo eh. Diba? Lahat ng mga umikot-ikot dyan, kilala nyo at alam nyo yung mga pinaggagawa.
Naku po, Castro. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo na walang alam yan si Castro na yan? Diba? Siyempre, hindi, diba? Wag kami, Castro. Naku po. Para sa amin, ako, as far as I'm concerned, so hindi ko pa alam yung mga definite. Yung number lang po, 12 daw na mga kongresista. Hanggat hindi na ipapasa yan or na-endorse yan or napafile yan sa SecGen, mahirap magsalita no, kung sino-sino sila. Ang napansin ko, yung mga grupo, parang more on anti-Congress eh. Tingnan mo yung, Anti-Congress. kasi tingnan mo yung statement ni Tony Carpio, more on kung Congress ang binibili niya eh. Ito namang sa Luneta, parang antay din. Kasi nga, huwag na kayo mag-impeach. Di ba? Parang antay eh. Ewan ko itong grupo ng mga pare. Most likely, antay rin yan eh. Oo, anti-government pero parang nakakonsentrate sa Kongreso. Bakit kaya? Okay. Di ba? Yan ang napansin ko. Parang more on parang hindi BBM eh. Parang more on Congress, parang sinisisi na nagsimula ang gulo dyan sa Kongreso eh. Kung tutusin, kasi yung Ito I'm referring dun sa mga content ng messages. Parang effectively sila magnanakaw kayo. Yun ang basahin mong mabuti, yun ang punto talaga eh. You've been plundering this country for so long, mga ganun eh. Antitindi. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga narrative ni Carpio, pati si Drilon, bumanat na rin. Si Frank. Binasa ko nga sa programa ko kahapon yung dalawang open letters. So, ayan, mga kadidis, no? Ayan. So, nakita nyo naman kung paano ni San Panelo tinuro pa talaga sa mukha ni Franz Castro na sinabihang magnanakaw kayo. Castro, di na kayo kaya, no? So, ayan, sa mga solid po na Dirty supporters, maraming salamat po. At kung bago ka pa po sa channel ko, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. And hope meron pa tayong mabibigay pa na maraming bagong update o bagong balita. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat. God bless.